Samantala, balikan naman po natin ang ating kasamang si Sam Ramirez na nandun sa Fort Santo Domingo sa Laguna. Kaugnay pa rin sa nakatakdasan ng paglilipat ng piitan kay Janet Lim Napoles. Sam? Yes, Rocky. Kanina nga nabanggit ko na walang lipatan na mangyayari ngayong araw ng Sabado. Ito ang pahayag ni Secretary Mar Rojas ng Department of Interior and Local Government. Nagsagawa sila kanina ng inspeksyon kasama niya si Philippine National Police General Alan Purisima. At pumasok sila dito sa Camp Santo Domingo tingnan o magsagawa ng inspeksyon dun sa detention cell or dun sa facility kung saan ipapasok si Janet Lim Napoles. At sa kanilang assessment ay kailangan pa itong dagdagan ng mga security gaya ng additional na rehas, ng CCTV cameras. Samantala, pinag-aaralan naman nila na magkaroon ng live streaming, no? Itong makukuha dun sa CCTV camera na ikakabit nila dun sa detention cell ni Janet Lim Napoles. Pero again, ito pinag-aaralan pa nila. Doon naman sa laman ng detention cell ni Janet Lim Napoles, maliban sa isang maliit na refrigerator, isang double deck na kama at isang ventilador, ay wala nang iba pang kagamitan na maaaring ipasok o maaaring dalhin itong si Janet Lim Napoles. At sa pagdating naman sa mga bisita, tanging ang lawyer lang niya na si Attorney Lorna Capunan, ang kanyang doktor at ang kanyang pamilya ang papayagan na pumasok dito sa facilities. Rocky? Sam, may sinabi ba si DILG Secretary Mar Rojas kung yung timetable na posibleng mailipat na kaagad si Janet Lim Napoles? Kasi ang pinag-uusapan dito yung seguridad nito at sinasabi nilang medyo dito sa Makati City Jail kailangan nga siyang may alis dito. May ilang araw ba siyang binanggit na dapat ay nandun na si Janet Napoles? Dun sa press briefing na isinagawa kanina, no, na kung saan nagsalita si Secretary Mar Rojas, wala siyang nabanggit na specific timetable or kung halimbawa bukas man or sa Monday o sa Tuesday ay maililipat na itong si Janet Lim Napoles. Actually, ang description natin dyan, masasabi natin na very vague yung mga nasasabi ni Secretary Mar Rojas kasi talagang sabi nila, tatapusin na lang muna nila yung paglalagay ng additional security and measures dito sa kampo bago nila ilipat. At siguro kaya din nila ginagawang vague o hindi nila masyadong sinasagot ng direkta itong mga tanong ng media para hindi na rin siguro masyadong pagkaguluhan itong si Janet Lim Napoles sa kanyang paglipat dahil maaari din itong mag-cause siguro ng onting gulo. Sam, nabigay ba ng reaction ulit si Secretary Mar Rojas kasi marami yung umalma sa ating mga kababayan na tila isa na naman itong special treatment na ibinibigay dahil nang ililipat ito sa Fort Santo Domingo? Nabanggit kanina ni Mar Rojas na itong ginagawang paglipat sa kanya ay ina-isolate siya doon sa malaking population na maaaring mag-cause or maging threat sa kanyang buhay. Kasi nabanggit niya din doon sa press ko na ginanap kanina, doon sa Makati City Jail, merong mahigit 500 inmates na pinapantayan yung mga pulis doon or yung mga otoridad. Samantalang dito naman sa Camp Santo Domingo, ay tanging si Napoles lang yung detainee na mapupunta dito at siya lang yung mababantayan. At talagang makikita natin dun sa mga videos ng pinapalabas din sa media na may dalawang gate yan bago ka makapasok. At actually yung media nga ay pinapayagan doon sa pangalawang gate. Hanggang doon lang tayo sa pangunang gate. So talagang for security reasons, may intindihan naman natin. Pero pagdating naman dun sa other facilities na ibibigay sa kanya kagaya ng aircon na ine-enjoy niya ngayon sa Makati City Jail, siniguro naman sa atin ni Secretary Mar Rojas na hindi ito papayagan sa Camp Santo Domingo na siya dito. Rocky? Okay, maraming salamat sa iyo, Sam.